kadtong nakauban ko si Mayor Duterte sa Davao og 2013. Ipinagbilin ako ng aking ina na mag-OJT kay Mayor Duterte. Viral ngayon ang mga resibo, photos at CCTV footage na umano'y nagpapakita kung paano nilusob ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste ang isang DPWH office para mangalkal at kumuha ng mga dokumento na ayon sa kanya ay bahagi ng kanyang sariling anti-corruption crusade. Pero dahil natagalan ang pagpiprint ng dokumento, pinuntahan na ni Leviste ang opisina kung saan ito piniprint. Doon daw sa pilitang nangopya ng mga files galing sa computer si Leviste. Umupo po doon si Kong. Tapos nagkalikot-kalikot na siya ng mga ng mouse, ng keyboard. Sinabi ko naman po na, Kong, wag naman ganito. The entire time na nagsasalita si Kong, ang iniisip ko, patay na yung tao, tapos nag-iimbento ka pa ng kung ano-ano. Frustrating lang po na how can someone accuse, diba, yung mga ganitong bagay sa taong patay na Pero ayon mismo sa pamunuan at mga empleyado ng DPWH na nakasaksi sa insidente, gumamit daw ng dahas at nagnakaw umano ng mga dokumento si Leviste, kaya tawagin na natin siyang Crying Leandro for this episode. You were able to get some documents from the desktop. Okay. Hindi mo lang sabihin, I hope that the public can see na lahat ng direction ko ay para maging transparent tayo sa budget. So, anong file nakuha mo, sir? Kung meron. Basta ang sinasabi ko kay Sec Vince, wag nang tanungin anong meron ako. Ilabas mo nang lahat ng meron ka. Ayon sa mga saksi, feeling powerful daw si Crying Leandro, throwing his weight around sa loob ng opisina. Was he throwing his weight around? Parang ganyan? Parang pinipilit niya yung mga staff? Yes, that was the impression I got. Na nauwi sa isang physical encounter kay yumaong former DPWH Yusek Catalina Cabral. Matapos umano ang agawan ng papeles, sugatan daw si Cabral ayon sa mga saksi sa pangyayari. May isang pagkakataon ding nasugatan si Cabral dahil sa pakikipag-agawan ng dokumento kay Leviste. ang alam ko paper cut. Nakikipag-agawan siya ng dokumento. Kay Yusek po, pagkapasok po namin, naalala ko po, yung kamay ni ma'am nakaganon, ang dami pong dugo sa damit niya, yung ibang papel po nun meron mga dugo din. Si Kong nagvi-video lang po. Pero tila sinuswerte raw ang dating promil kid na anak ng isang political butterfly at convicted criminal dahil wala umanong CCTV sa loob mismo ng opisina kung saan naganap ang insidente. The question is, why was Crying Leandro acting or behaving like this? Ayon mismo sa kanya, concerned lang daw siya sa trilyones na budget ng DPWH at sa umano'y pagkakawatak-watak nito sa korupsyon. Kasi syempre po, lahat ng mga tao na nakapakalat dito, ayaw nilang lumabas ang mga pakalat ka. At sila din ko ay mga kaibigan ng aking ina. Pero iyon nga ba talaga ang dahilan? O baka naman may mas malalim na motivation si Crying Leandro? Our founder, President, and our Chief Executive Officer, Mr. Leandro Legarda Leviste. Mr. President, Kaya sa episode na ito, minabuti naming silipin ang background ni Crying Leandro, isang certified Nepo baby, anak ni na political butterfly, Senator Loren Legarda at convicted criminal at former Batangas Governor Antonio Leviste. Pinsan din niya ang kasalukuyang Batangas Governor na si Mark Leviste na kamakailan lang ay naging public ang political alliance ng pamilyang Leviste kay Sara Duterte sa mismong ika-48 kaarawan nito. Ngayon, bakit ba tila atat na atat si Crying Leandro sa tinatawag niyang Cabral Files? For the record, si Crying Leandro ang pinakaunang gumamit at nagyabang ng term na Cabral Files. It's incumbent on you if they just release it. It'll be laudable for you if you decide to release it. And actually, that's why I'm bringing this up now, because in Congress today, I'm going to be asking for permission to release what I have. Is it for his future national political ambitions? Dahil naging crony si Crying Leandro at ang kanyang solar firms noong panahon ni Duterte? Dahil biglang nagbago ang ihip ng hangin para sa mga solar firms ni Leandro under the Marcos administration? Or all of the above? Isa-isahin natin.
to show po our love and admiration for our idol, President Duterte. Nagkusa po yung mga empleyado ng Solar Factory na gumawa ng special Digong Edition solar panel. Crying Leandro was a Duterte crony. Yep, kagaya ng notorious na Villar family, mabilis na yumaman at naging bilyonaryo si Crying Leandro noong panahon ni Digongyo. Crying Leandro and his Solar Philippines benefited significantly from the Duterte regime through government endorsements, franchises, and contracts, often perceived as influence peddling via his mother, Loren Legarda, a Duterte ally and now again a senator. Kaya malaki ang political utang ni Leandro sa mga Duterte. But between him and the Villar siblings, mas kapansin-pansin si Leandro dahil open siyang gumaganap bilang political apparatchik ng mga DDS, hindi kagaya ng mga Villar sa Senado na tila takot sa political backlash. Sa panahon ni Digongyo, naging youngest self-made billionaire si Leandro at age 30 with a net worth exceeding 20 billion pesos, around 350 million US dollars, mula sa pagbebenta ng shares sa SPNEC or SP New Energy Corporation, isang subsidiary ng Solar Philippines na itinatag niya noong 2013. Hindi na natin kailangang isa-isahin ang lahat, pero malinaw na lumubo ang mga solar firms na konektado kay Leandro sa tulong ng Estado noong mga panahong iyon. Of your company's goal to be the largest exporter of solar batteries next to China. From 2018 to 2019, mabilis na inaprubahan ng House ang isang nationwide mega franchise para sa Solar para sa Bayan Corporation o SPSB, isa pang subsidiary ng Solar Philippines sa loob lamang ng 4 na buwan. Pinirmahan ni Digongyo ang RA 11357 na direktang nagbenepisyo sa mga solar firms ni Leandro kahit tinutulan ito ng ilang business groups dahil sa umano'y unfair monopoly. May mga aligasyon pa na pinressure umano ng opisina ni Senador Legarda at gumamit ng political influence para sa ilang mambabatas para pabilisin ang proseso. Kasi pati ang Amerikano at ang European, gusto po nila, sir, made in the Philippines. In 2017, personal pang dumalo si Digongyo at naging super VIP guest sa inauguration ng Solar Philippines expansion sa Batangas at nagbigay ng public pledge of support para sa renewable exports and development. Sa panahong iyon, nakopo ng Solar Philippines ang malaking bahagi ng renewable energy contracts. Sounds familiar? Parang prime water lang ng mga pro-Duterte Villar, hindi po ba? Your solar products and services are expected to meet the need of solar panels in the Philippines and other countries to increase supply and lower the cost of solar photovoltaic. So in short, isang political crony si Crying Leandro na nakinabang sa political connections with the Dutertes na isa sa pinakamaruming klase ng corruption sa bansa at naging bilyonaryo siya noong panahon ni Digongyo. Dahil dito, may mga kritiko na nagsasabing ang kanyang success ay produkto ng political influence, connections, seed funding mula sa kanyang convicted criminal father na si Tony Leviste at government favors at hindi purong entrepreneurship. Sir, sorry, I must ask. Electric Co-op showed documents, sir, that you collect higher rates from consumers, 19 pesos to 14 pesos per kilowatt hours. Is that true, sir? That is an absolute falsehood. Pero ano nga ba ang nangyari pagkatapos magpalit ng administrasyon? Under the Marcos administration, tila naging Dennis Uy style story ang trajectory ni Crying Leandro. Ang Department of Energy ay nagsimulang mag-terminate at magsuri ng mga kontrata ng Solar Philippines Power Project Holdings Inc. bilang bahagi ng mas mahigpit na oversight. Shockwaves hit the Philippine renewable energy sector as the Department of Energy terminates 84 contracts for non-performance, including major projects by SP New Energy Corporation. The move comes just about 2 months after Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sold billions in SP and EC shares to Meralco, fueling speculations he's cashing out ahead of contract terminations. The same day of the DOE announcement, Leviste also dropped so-called Cabral files on social media, claiming a crusade against corruption, but critics say the timing looks like a panic management. From 2024 to 2025, at least 21 sa 42 na service contracts na na-award noong panahon ni Digongyo ay ipinakansela na dahil sa non-performance, delays at viability issues. Yusek Claire Castro will make a fool of herself
because Secretary Vince and many others will confirm the authenticity of the files that I've uploaded. Ibig sabihin, kagaya ni Dennis Uy, tila nakadepende kung sino ang nasa kapangyarihan ang financial performance at tagumpay ng mga business ventures ni Crying Leandro. At ito ay malinaw na palatandaan o sintomas ng political cronyism, isa sa pinakamalalang anyo ng korupsyon sa Pilipinas. Nakakatawang isipin na ngayon ay tila self-styled anti-corruption crusader si Crying Leandro, lalo na sa pagbubulgar umano ng mga kalokohan sa national budget at flood control projects. Pasensya na kayo, I have to ask this, ano? So, ang inyo pong nanay ay wala po dyan sa listahan o nandun sa listahan? First time for you to ask this, and I can say, nandyan. Tinanong ko siya at sinabi niya, hindi naman niya alam yung mga nakalista dyan. At sa mga senador actually, pinakamaliit ang sa kanya. Pero ang tanong, alin nga ba ang mas masahol? Ang corruption through political cronyism o ang direct corruption through systematic plunder? Sa huli, pareho silang anyo ng plunder, nagkakaiba lamang sa paraan at antas ng panloloko ng taumbayan. Ngayon, ang patuloy na pagkansela ba ng mga contracts at pagsusuri sa palpak na performance ng mga solar firms na konektado kay Crying Leandro ang ilan sa mga dahilan kung bakit laging emosyonal ang bagitong congressman from Batangas, kung bakit tila desperado na siya, at kung bakit marami pang projects at kontrata ng kanyang solar firms ang nanganganib na kanselahin. Those are the questions that still demand answers.